Ano yung sorpresang nakahanda sa mga viewers natin ngayon? Mamimigay po tayo ng 5 iPhone 17. 2,000 pesos. Meron bang yumaman sa 2,000 piso? Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, halos pinagkakasya na lang natin ang perang kinikita natin sa araw-araw. Laging kulang, laging kapos. Yan ang buhay natin, lalo na sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Pero posible ka nga ba talagang umasenso sa halagang 2,000 piso? Ngayon, makakasama natin ang mag-asawa na nag-umpisa lang sila sa payak na simula. Sila ay nag-umpisa sa 2,000 puhunan at ngayon ay nakapagtayo na ng mahigit 74 na store at patuloy pang lumalaki sa buong Pilipinas. Let us all please welcome ang may-ari ng Pastil King Philippines, Boss Sarifuddin Sarip at Mina Karim. Balita ko, dito sa video na to, kung tatapusin nilang manood, ay mamimigay kayo ng 5 iPhone 17. Tama ba? Bali, mamimigay po tayo ng 5 iPhone 17. Kailangan pinanood ninyo kasi pag hindi, madidetect namin yan, hindi kayo makakasama doon sa posibleng manalo ng 5 iPhone 17. So, Boss Sarifuddin, ikaw muna. 2,000 piso. Paano to nangyari? Nagsimula, boss, yung pagtitinda namin ng pastil. Sa Batangas pa lang kami. Nagtatrabaho si Airpat, hindi sapat yung sweldo niya. Pagkatapos niya sa work, naglalako kami ng pastil. Ang pastil is one of traditional food of Muslim, right? Opo, boss. Oo. Bakit pastil lang napili mong itinda? Bata pa lang ako, lumaki na ako ng pang merienda or sa baon namin sa school is pastil. So wala pa talaga, boss, nagpapalaki ng concept ng pastil. Kaya yun po yung naisipan ko. Recipe po ng airmat ko. Yung airpat ko po maranaw. Mahilig po sa maanghang. Tayo po yung first na nagpaanghang ng pastil. Nung napunta kami sa Manila, yun po yung ginawan ko na ng concept. Hanggang sa umabot na po sa Pastil King. Ibig sabihin, itong kulturang Muslim ay gusto mong ipakilala maging sa ibang kultura. Opo, boss. Okay. Ano naging partisipasyon naman ni Boss Mina? Yun, ako kasing medyo ma-research pagdating sa business. So, nung ginawan namin ng brand yung Pastil King, chine-check namin, parang inalam namin papatok ba tayo. Kasi usually sa Muslim community, common siya. Wow. So, malabong may mag-franchise din naman sa amin kasi madali siya, boss, gawin. So, ang ginawa namin, inisip namin ano yung magiging edge naman natin as pastil. So, number 1 kasi ang Pinoy mahilig sa kanin. So, sabi namin, pwede, papatok tayo. Number 2, ang Pinoy mahilig sa adobo. Siguro masasabi ko, boss, na pinatok siya dito sa Manila kasi may mga menu tayo na tulad nung pastilog, pastimay, pastisay. So, para siyang tapsilog. Okay, so pastil with a twist. Yeah. Pastil with a twist. Yan, okay. Nag-come up na kami nagawan ng brand yung Pastil King. Doon kami bumilis. Kasi madaming may hindi alam ng pastil before pandemic. Kumbaga sa community lang namin siya kilala, boss. So, nung nagkaroon ng brand yung Pastil King, nagulat kami na may nag-trending siyang post. Ano yun? Simula nung nag-open tayo, boss, noong August 2019. Bale, nag-post lang ako, boss, ng raw picture sa Facebook. Nag-trending siya, naka-earn ng engagement, million engagement. So, doon po lumakas yung loob namin na lalong palakihin ang Pastil King. So, nung nasubukan nila, ano yung naging feedback sa inyo? Umulit-ulit na po sila. Hanggang sa doon po, nagtanong na po sila kung pwede ba, Open kami for open ba mag-franchise. Dahil lang sa isang social media post, nagkaroon kayo ng franchising business. Ganon ka-powerful ang social media, no? Inspirasyon kayo, no, ng napakaraming kababayan natin. Pero syempre, gusto natin pag-usapan dito yung simula at yung mga past experiences ninyo na hindi nyo makakalimutan. Siguro simulan ko sa'yo, Boss Mina, no? Nung nag-i-start kasi kami, ayaw talaga ng family ko, lalo na sa kanya. Bakit naman? Dahil nga common yung pastil, parang ang sinasabi sa kanya, may natapos ka, okay naman yung work mo ngayon, kumikita ka ng malaki, so bakit ka mag-aasawa ng nagbebenta lang ng pastil? So, nandun yung discouragement. So, medyo yun yung hirap kami, boss, kasi sinisingit lang talaga namin. Like, after work ko, dediretso kami sa pwesto para mag-assist, tumulong. Tapos, pinapagalitan ako na ba't ka tumutulong, di pa kayo mag-asawa. At that time kasi, boss, hindi pa kami mag-asawa. So, naka-full support ako sa kanya na, sige, gawin natin. Tapos yun, parang hindi gusto ng family ko yung idea na ganun, which is bawal naman. Yeah, in spite of all the discouragements and maybe rejection na rin ng family mo sa kanya, why is that
may paniniwala ka pa rin sa ginagawa niya. Ano yung na-vision out mo nun? Madami kasing hindi makagets nung idea. Ang kino-compare ko po kasi, same like big brands, Jollibee, McDo, it's all the same na chicken. It's just, may something lang sa kanila na napalaki nila. So, yung sa amin, oo, pastil lang yan. Pero wala pa naman nakakapag-isip ng franchising. Wala pang nakakapag-isip ng drive-thru na gusto naming mangyari. Wala pang nakakapag-isip ng restaurant type and international. So, yun yung pinangahawakan ko din at that time na pwede namin palakihin. So, ibig sabihin yung pastil na yan, nakikita mo magiging global brand yan? Yes po, boss, inshallah. Ganon. Actually, habang kinakausap kita, kinikilabutan ako dahil yung sinabi mo, medyo tumatak sa akin ngayon na pare-parehas lang naman na fried chicken yan eh. Yung mga nasa fast food. Pero bakit sila nakapagpalaki? Bakit hindi kayang gawin ng produkto ko yan? So, ganun dapat ang mindset ng mga Pilipino. Na wag nilang tingnan yung produkto, tingnan nila yung potential at po pwede pang magawa nito para kumita sila ng mas malaki. Ikaw naman, now you're in the hot seat na, Boss Sarif, no? So, ano naman ang buhay mo before Pastil King? So elementary pa lang ako, naglalako kami ni Erpat. Pagka weekend, pumupunta naman ako dun sa isa kong tita, nagre-repack po ako ng sabon. Until napunta po kami sa Taguig. Nahasa na po ako sa Taguig. Unang negosyo ko po sa Taguig, nagtitinda ng brapante. Nasubukan ko rin po makapagbenta ng napkin. So mga pambabae talaga. Nagbebenta ka ng mga bagay na nihawakan ng lalaki, nahihiya eh. Di ba? Ako makakita ko ng brand, nahihiya ako hawakan eh. Baka pre-installation ka, kaya malakas ka. Ay, hindi naman boss. Hindi po abot sa ganun. Ah, ganun. Pre-installation ng napkin. Alright, so doon sa pagtitinda mo ng bra, panty, napkin, yumaman ka ba doon? Hindi naman boss, pero doon ko po nasubukan yung sarili ko sa pagtitinda. Kahit ano kaya kong ibenta para po makuha ko yung gusto kong buhay. Kasi extreme na to eh, di ba? Bra, panty, napkin, di ba? Talagang ito, mahihirapan na ako ibenta pero nagawa ko. Nagkaroon ka ng, kumbaga, ebidensya sa sarili mo na kaya mong magbenta ng kahit ano. So, kwento mo naman sa amin yung journey. Is there any failure bago nyo na-discover itong pastil na to? Ano yung mga ginawa mo pang iba? Ayun boss, yung networking. Oh, dito sa kumpanya na ito, umasenso ka. Actually boss, doon ako nalugmok. Kasi po yung kumpanya nagsara. Yung tita ko kasi boss, nagtiwala sa akin, nag-business center sa Cotabato. Magkano nilabas na puhunan? 1.5 boss. And then nung nakabawi po, nag-business center ulit sa Jensen. So doon po sa Jensen, nalugi. Hindi nakabawi kasi nagsara yung kumpanya. Kaya yung hugot ko po na parang kailangan maibalik ko yung tiwala ng mga kamag-anak ko. Kaya po tago yung Pastil King. Parang dito ko kasi bas pinatunayan na kahit nawala yung tiwala nyo, gagawa ko ng sarili kong pangalan para lang mapatunayan na hindi sa akin yung mali, kundi sa kumpanya. At etong Pastil King, itataguyod ko hanggang kamatayan. Hanggang sa narating po namin, umabot na kami sa inyo, boss. Ano yung hugot mo sa produkto na yan na ngayon nagiging emosyonal ka sa harapan ko na dyan ka talaga yayaman? Bakit mo na sigurado, paano mo na sigurado na dyan ka yayaman? Simpleng pastil lang siya, pero maitatawid niya po yung mga tao na tulad ng mga estudyante na maliit lang yung baon para po maitawid yung lahat ng mga nangangailangan ng budget meal na produkto. Yeah. Siyempre, kung ikaw may sacrifice ka, si Mina mas malaki. Kasi mga kamag-anak niya, magulang niya, against sa'yo. So ngayon na magkasama kayo dito sa harapan ko, anong gusto mong sabihin sa kanya na maybe hindi mo nasabi na pagkakataon mo na magpasalamat or sa tiwala na binigay niya sa'yo? Thank you. Kasi first time ko makakapagsabi nito sa'yo. Salamat kasi sa lahat ng pangarap ko, sa lahat ng ginagawa ko, nakasuporta ka, nandyan ka. Simula noon, wala pa tayo. As in, naglalakad pa lang, wala pang motor. Sinasama mo na akong mamili sa Divisoria. First time ko pa nag-PNR. Hindi ako marunong mag-commute. Sinamahan mo ako noon hanggang ngayon. Nandito na tayo kay Boss RTR na pinapanood lang natin dati. So 74 branches, now you're having the best time of your life. Lahat naniniwala na sa inyo ngayon. Kung may babalikan kayo something in the past, ano yun?
Akong gusto Siguro balikan. wala naman boss, siguro more on regrets lang. Kasi while nung binubuhay kasi namin si Pastil King, may gusto kaming patunayan eh. So yung lola ko kasi, siya kasi nagpalaki sa akin. So siya nagpaaral, doon ako talaga nakatira sa kanya. So at this point kasi na okay na yung buhay namin, kumbaga hindi niya na inabot. Hindi niya inabot. Hindi na. Parang yun yung part ko na sa lahat ng meron kami, siya yung pinaka dapat deserving na maranasan yung life na meron kami. Parang ito yung time na dapat nag-give back ako sa kanya. Yeah. Kasi yun na, hindi na niya inabot. Sige, as if kausap mo si Lola ngayon, nandito siya, kausap mo siya ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Mang, sorry. Sorry kasi hindi ko siya naibigay agad yung deserve mo na peace at saka yung maibalik kung ano yung tulong mo sa ibang tao. Kasi sobrang matulungin kasi ni Mamang. Mang, sana happy ka kung saan kami ni Mox ngayon. Mahal na mahal kita. I'm so blessed kasi unang-una, ang dami niyong na-provide na hanap buhay. Not just the 74 branches, but more than that, 74 opportunities for other people. And behind that opportunity are the employees na nabigyan niyo ng trabaho. Thank you so much for bringing Pastil to the world. Oh, at nang dahil sa video na to, alam ko marami makaka-relate sa inyo, maraming makakapanood sa inyo. Lalo pa kayo pagpalain. Ano yung sorpresang nakahanda sa mga viewers natin ngayon na talaga naman na-inspire sa inyong... So, sa lahat po ng makakapanood or makatapos ng video, pipili po kami ng 7 na watchers na magkakaroon ng 5,000 pesos cash. At kagaya ng pinangako namin kanina, sa lahat ng mag-share ng video na to, mamimigay kami ng 5 iPhone 17 at 2 food cart negosyo package. I-share lang nila yung video natin. So yun, huwag nyo kalilimutan guys ha, i-share nyo lang. Hindi nyo kailangan mag-download at mag-follow sa mga sugal-sugal na yan ha. Sa lahat ng mag-share, magla-like at magfa-follow sa Pastil King Philippines na nakikita nyo ngayon sa ating comment section at sa description, sila po ang magkwa-qualify. Alright? So ang po pwedeng makuha, ano-ano? 5 iPhone 17, 2 negosyo package, at 5,000 piso cash. Follow Pastil King Philippines sa kanilang page. I-share nyo po itong video na to at i-like. Po pwede po kayong ma-raffle at makasama po sa mga posibleng manalo. At sa mga interesado namang magnegosyo ng Pastil King, alam nyo ba mga boss, no? Bago nangyari itong interview na to, chinek namin yung kanilang mga social media pages at nakausap ko sila personally. Yung mga nag-franchise ng Pastil King, grabe yung kinikita. Kwentuhan mo naman kami tungkol dyan. Ayun, so yung top 1 po natin, nag-gross po sila ng 600 600,000 monthly. isang buwan. Opo. Yung normal na outlet, Yung normal po na outlet, 100 to 200. monthly. Magkano neto nila doon? Na nagdineto po sila ng 50 to 120. Ayan, dahil ang business model po nila, murang produkto, masarap, at higit sa lahat, nilagyan nila ng pastil with a twist. Yung menu nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Sample ng stores nila, sample ng mga tindahan nila na available na ngayon, yung 74 branches. Kaya sa lahat ng gustong mag-franchise, all you have to do, mag-message kayo diretso dyan sa page na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. At nandyan po yan sa comment section, i-click nyo na lang. Diretso na po kayong mag-franchise ng Pastil King. Magkano ba yan, boss? Yung pinakamababa natin, boss, 368. 368, may store ka na yan. Food cart po and kompleto na po. All operational na siya. Sa 368,000 fully operational business, but if you want a bigger and a larger scale business model, available na rin po yan. At eto pa boss, sa lahat po ng first 50 na magpa-franchise sa amin, may 50,000 discount po kami ibibigay. So, ibig sabihin, yung nabanggit kong presyo kanina, babawasan nyo pa ng 50 million. Yes po, sa first 50 franchisee po natin. Ayan, mga boss. So, alam nyo na, mga boss, message nyo na diretso Pastil King Philippines. Alright? So, meron kayo gustong batiin, pasalamatan, boss. Salamat po sa lahat ng tumangkilik ng produkto namin since day 1. Sa lahat po ng nakatry ng pastil, sa lahat ng nasarapan, sa lahat po ng nagtiwala along the way ng pag-build namin ng Pastil King, maraming salamat po. So, thank you, Boss Mina, Boss Sarif. Maraming salamat sa inyo.
At sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga bossing and God bless sa inyong lahat.